ka-dreamers! Welcome back to my vlog, hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano maging Canadian citizen dito sa Canada. Una guys, syempre, kailangan nyo pong lumapag dito sa Canada. Mapa-visitors kayo, mapa-tourist visa kayo, or maging temporary foreign workers. Tulad ko, ay temporary foreign worker po ako dito sa Canada dahil po yung housekeeping ay hindi po yan eligible na makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. So, kailangan ko muna mag-switch o mag-change job as a caregiver para makapag-apply ako at maging eligible ako na mag-apply ng permanent residence after 1 year. Yan po ang kailangan natin bago maging Canadian citizen ay kailangan maging permanent residence muna tayo dito sa Canada. So, maraming pathway. So, sa akin, ang pathway ko as caregiver ay 1 year of experience lang ay eligible na ako makapag-apply ng permanent residence. And then, kapag kayo ay naging permanent residence na dito sa Canada, kailangan nyo nakapag-stay kayo dito sa Canada ng 5 years. Kung hindi po kayo nakapag-stay dito sa Canada ng 5 years, ay hindi po kayo magiging eligible na makapag-apply ng citizenship. So, kailangan nyo po mag-stay ng 5 years. Kahit po umuwi kayo ng Pilipinas ay wala pong problema yun. Basta ay makumpleto nyo po yung 5 years. So, mas maganda na medyo sobrahan nyo para talagang maging eligible kayo. Pag mag-apply na po kayong Canadian citizenship, ay kailangan nyo pong mag-take ng like IELTS saka CELFIP. CELFIP, ito po yung computer-based. Yung IELTS naman ay paper-based. So, kailangan nyo pong maipasa yung language skills. Number 5, meron po itong exam guys. So, kailangan nyo pong maipasa yung citizenship test. Ito yung tungkol po dito sa Canada. Yung mga history, kailangan nyo pong pag-aralan yan. Memorize nyo yung mga importanteng history dito sa Canada. Kasi yan po ay parte ng exam para kayo ay maging citizen. And then, the last one, kapag nakapasa na po kayo, nakumpleto nyo na po lahat ng mga requirements para maging citizen, ay kayo po ay magkakaroon na po ng oath taking. So, ibig sabihin, manunumpa na kayo bilang kayo ay Canadian citizen dito sa Canada. So, marami po tayong pagdadaanan bago tayo maging citizen dito sa Canada. Tulad ko, ako ay temporary foreign worker. Mag-wait muna ako ng 1 year para makapag-apply ako ng permanent residence. And then, kapag permanent residence na ako, syempre guys, hindi naman yun matik na permanent residence ko na dito sa Canada. Syempre, kailangan nyo po mag-file online sa IRCC or sa immigration. Kung kayo po may enough funds at hindi kayo confident na mag-apply DIY, ay mag-hire na lang kayo ng consultant para talagang wala kayong pagsisihan. Kasi for permanent residence naman yun. So, talagang madami po tayong pagdadaanan pa bago tayo maging Canadian citizen. Maraming tiyaga, pagtitiis, pagdadaanan natin para matupad yung minimithi natin na maging Canadian citizen. Kung tayo po ay maging Canadian citizen na, ay marami pong benefits. Hindi na natin kailangan mag-apply ng visa kung tayo pupunta ng US. Okay? Maraming bansa, hindi na po kailangan mag-apply ng visa. Basta po tayo ay Canadian passport holder na tayo, ay marami na pong benefits. So, talaga guys, napakaganda po yung benefits dito sa Canada. So, syempre, kailangan kasi maraming taon po at marami tayong pagdadaanan para makamit natin yung pagiging Canadian citizen. Kapag focus tayo sa goal natin, ay panigurado ay makakamit po natin yung goal natin na maging Canadian citizen. So, i-share ko din sa inyo guys, kapag nakapag-apply na ako ng permanent residence or nakapag-gain na ako ng 12 months experience para mag-eligible ako makapag-apply ng permanent residence. Share ko sa inyo lahat para kayo ay mag-inspire din at kung kayo po ay nangarap na makarating dito sa Canada, hindi man po yung para sa sarili nyo, kundi para sa mga anak natin. Kasi yun po ang mag-benefits sa mga anak natin na magkaroon sila ng magandang kinabukasan dito sa Canada. Mas maganda talaga dito sa Canada kasi nga free education, health card, malaki man ang tax pero marirefund naman natin. Maraming benefits sa tax. Pag nanganak tayo dito sa Canada, libre. Kahit man kayo ay temporary foreign worker, permanent resident, Canadian citizen, ay libre. So, yan po talaga ang hinahangad ng karamihan sa mga Pilipino
na makarating po dito sa Canada para po sa mga anak nila. Dito talagang maganda po yung benefits. Hindi tayo magsisisi. Ito yung bansa na pinangarap natin para po sa mga mahal natin sa buhay, lalo na po sa mga anak natin kasi magiging maganda po yung kinabukasan nila dito sa Canada. Tapos guys, kung tayo ay permanent residents na at Canadian citizen na, ay pwede na po tayong pabalik-balik sa Pilipinas na hindi na natin kailangan na magkasikaso ng UEC. Na yan po ang pinakamahirap bago tayo maka-exit sa Pilipinas ay ang UEC. So kapag citizen na tayo, Canadian citizen na, madali na tayong umuwi ng Pilipinas, bumalik ng Canada. Madali na lang yon kasi nga po ay permanent residence na tayo or kaya Canadian citizen. So yun lang guys, share ko lang sa inyo yung maging Canadian citizen dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. Thank you for watching po. Good luck po. Thank you. Bye. God bless all.